Hi guys, brothers and sisters, nandito po tayo ngayon sa parokya ng Santo Santiago Mayor o sa St. James the Greater Parish dito sa Bulusan. At kami ay nagwawalis, naglilinis ng bakura ng simbahan dahil ang parokya ng St. James the Greater Chapel ng Barangay Madlawon ang naka-assign ngayong buwan ng July. At ito ang unang pagkakataon ng paglilinis dito sa buwan ng July sa taong ito. At ito ay naka-schedule sa bawat buwan para sa iba-ibang kapilya. At ngayon ng buwan ng July, ang kapilya ng Madlawon o St. James the Greater Chapel ang naka-assign. Kung kaya't nandito kami sa ngayon para maglinis ng bakuran dito sa palibot na tinatawag na pader ng bahagi ng Punta Diamante at sa kampanaryo ng aming parokya, na makikita natin dito ang pader ng ipinagawa pa noong panahon ng mga Espanyol. At makikita natin na ang batang ito na masipag sa paglilinis, sa pagwawalis dito sa may hagdanan ng kampanaryo. Nagpaalam ito sa akin kung pwede daw siya sumama sa paglilinis. Sabi ko hindi siya pwede dahil siya ay baby pa, bata pa, elementary. Ang pwede ay lang yung mga high school na. Subalit nakita niyo naman ang sipag at pinayagan din naman siya ng isa sa mga elder ng grupong ito. At hindi ko alam, pero nung makita ko siya ay binati ko naman, sinabi ko, ayan, nandito ka naman pala, ang sipag mo at pwede ka naman pala sumama. At pinayagan naman siya ng kanyang kapatid at nanay, at kasama naman niya ang kapatid niya dito sa ngayon, at siya lang ang bata. At nandito na nga kami dito para sa paglilinis, na habang paparating na ang kaslasyon niya yung July 15 para sa paglilipat ng aming imahe ng patron ni Santiago Mayor galing sa aming barangay papunta dito sa simbahan sa parokya para sa pagsisimula naman ng nobena simula sa July 16 hanggang July 24 para sa kapistahan ng St. James the Greater sa July 25. At ngayon nga ay naglilinis kami para naman sa kagandahan at kalinisan ng kapaligiran ng bakuran ng simbahan, sa kabuuan ng bakuran. At makikita natin ang pader na pinagawa pa noong panahon ng mga Espanyol, kasama ng kampanaryo, ang mga tinatawag na muog sa ngayon, bantayan na may akyatan noong para protektahan ang bayan ng Bulusan ayon sa history, na nagsilbing bantay kapag mayroong mga sumasalakay ng mga piratang Moro. Ang mga muog na ito ay di lang nag-iisa, kundi may mga ibang pang parte ito sa mga malapit sa mga baybaying dagat, na ito naman ang parte sa may bandang likuran na malapit doon sa may tinatawag na Punta Diamante, na pader na counterpart ng Intramuros. Dahil nga Hugis Diamante ito, kaya tinawag na Punta Diamante. At tamang-tama, maganda ang panahon ngayon. Napakainit din talaga, pero mabuti na ito kaysa umulan para maganda ang panahon sa paglilinis at madaling masilaban yung mga damo. At ito ay malayo naman sa mga tao, kaya wala namang matatamaan ng usok dito sa malapit dito sa likuran sa may pader. Malayo naman mismo sa simbahan at sa mga tao na nagsisimba. Makikita sa mga ganitong pagsasamahan, mga volunteer, ang isang napakagandang kabutihang asal na siyempre hindi lang tayo aktibo sa pagsisimba, kundi kasama rin natin ang kilos dahil ang mga hakbang, ang mga pagkilos o aksyon sa pagsuporta sa simbahan, hindi lang sa pamagitan ng pagsisimba at tulong na pinansyal, kundi ang galaw mismo ng pagbibigay ng oras, panahon o trabaho, na ayon na rin sa turo mismong aming patron Santo Santiago. Sinasabi niya na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay o
faith without action is dead. Kung kaya hindi kailangan dito ang faith alone, pananampalataya lang, na sinabi ni Martin Luther na usually by faith alone o sola fide. Ibig sabihin ng sola fide ay sapat na o ganap na ang pananampalataya. Galing sa grace o biyaya ng Diyos ang kaligtasan o pananampalataya kahit walang galaw o kilos. At kinontra niya ang turo ng aming patron si St. James the Greater na nasa Bible, kasi nasabi niya faith without action is dead. So kaya tinawag ni Martin Luther na scripture of the Istro o Dayami. Sinabi ni Martin Luther, the epistles of James is a scripture of the Istro o Dayami. Sabi niya, si Martin Luther ay bantog na tinukoy ang sulat ni Santiago bilang isang epistolang dayami o sulat na dayami. Ang pariralang ito ay hindi matatagpuan sa isang tiyak na kasulatan, o sa madaling salita, wala ito sa kasulatan, hindi ito mababasa. Ngunit isang metapora na ginamit ni Luther upang ipahayag ang kanyang pagkakaiba sa teolohiya sa turo ni Santiago o ng mga apostol. Mga dahilan ng kritik ni Luther, sabi dito, number 1, pagbibigay diin sa mabubuting gawa. Ang pangunahing paniniwala ni Luther ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, isang doktrina na kanyang nakuha mula sa mga turo ni San Pablo, o misinterpret niya ang sulat ni San Pablo. Ang pagbibigay diin ni Santiago sa mabubuting gawa at ang ideya ng isang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ay sumasalungat sa pagkaunawa ni Luther sa pagpapawalang sala o justification. Number 2, halatang pagsalungat kay Pablo. Nakita ni Luther na ang mga turo ni Santiago ay sumasalungat sa doktrina ni Pablo. O kita nyo, parang ginagawaan pa ng kasalanan ni Luther si Santiago na sumasalungat umano sa turo ni Pablo, sabi ng pagpapawalang sala o justification sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala siya na sinisira ni Santiago ang kasulatan. O kita mo, inakusahan pa ni Martin Luther na founder ng Protestantismo si Santiago na sinisira o umano ang kasulatan, sinisira nitong aming patron na si St. James the Greater, at sinasalungat ang natitirang bahagi ng Biblia. Samantala si Martin Luther ang naisumira o magsalungat, mag-misinterpret sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang mga gawa ay kinakailangan para sa kaligtasan. Sabi naman sa number 3, kawalan ng pagbibigay diin kay Kristo. Pinikritika na Luther si Santiago dahil sa hindi malinaw na pagbangkit sa pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo na itinuturing ni Luther na fundamental sa pananampalatayang Kristiyano. Kalaunang pakipagkasundo, kumbaga nagsisirin pala si Martin Luther taliwas sa mga siktang protestante ngayon na di pa rin sila tumatalikod sa mali nilang pananampalataya, ngunit ang kanilang ama ng protestantismo ay nagsisi o nagbago ng isip. Sabi dito, sa kabila ng kanyang unang pagtanggi, kalaunan ay lumambot ang paninindigan ni Martin Luther o nagsisi siya o iniba niya. Sabi dito, sa kabila ng kanyang unang pagtanggi, kalaunan ay lumambot ang paninindigan ni Luther sa sulat ni Santiago. Kinilala niya ang halaga ng sulat na kinikilala na ang tunay na pananampalataya ay aktibo at humahanto sa mabubuting gawa. Inilalarawan niya ang pananampalataya bilang isang buhay, abala, aktibo, makapangyarihang bagay na hindi maiiwasang magdudulot ng mabubuting gawa. Ang paggamit ni Luther ng salitang dayami ay hindi nilayon bilang isang panlalait, hindi isang pag-ulit ng larawan ni Pablo sa 1 Corinthians 3:12 tungkol sa pagtatayo ng pundasyon ni Kristo gamit ang alinman sa dayami o pinto at mahahalagang bato. Naniniwala si Luther na si Santiago ay nagtayo ng pundasyon, ngunit ginamit tamang ng dayami bilang kaibahan sa pamantayang ginto ni Juan Pablo at Pedro. O malinaw na ang misinterpretation na ito na ginawa ni Martin Luther ay pinagpapatuloy pa rin ng mga protestante ngayon, ang mga sekta. Ngunit sa isang Katoliko, kailangan ang tinatawag namin na Catholic action o paggalaw o
kumbaga sinasamahan ng kilos at gawa ang aming pananampalataya. Yung hindi lang kami ay nagsisimba o nagsasalita o nag-iisip ng mabuti, kundi ito ay makikita sa kilos, kumbaga sa bunga, katulad ng pagsasamahang ganito na nagsasama-sama, nagtutulungan at sumusuporta sa mga gawain ng simbahan na tatag ni Kristo.